Hello sa inyong lahat! Comment naman ni Lori Love Chan ang aking sasagutin at gagawa ng video. Madel, may permiso de residensya ka ba dyan sa Espanya? Meron kang seguridad social card? Mga bago pa lang sa aking channel, ako ay mag 6 years na dito sa Espanya sa darating na August 12. Meron na akong permiso de residensya dito or NIE na tinatawag. Nagsimula din ako sa pagiging undocumented or TNT dito sa Spain. Nanggaling ako sa Poland, nag-work ako doon ng 2 buwan at nagbiyahe ako mag-isa papunta dito sa Spain via bus na Sinbad. Kasi takot ako nung mag-plane dahil mas safe daw ang mag-bus. Kahit noon pa lang talagang sinasabi na ng karamihan na mas safe daw mag-bus kaya sumunod ako sa mga naririnig ko. Kaya sa mga magpupunta dito sa Spain, better mag-bus na lang din kayo para mas safe. May aakyat sa bus para i-check ang passport nyo. Pero wag matakot dahil normal lang talaga na may mag-check ng documents nyo. Advice ko lang din na mag-resign sa trabaho lalo kung nasa Poland kayo. Pero never na sasabihin na lilipat kayo sa ibang bansa. Kasi sa Poland naman ay okay lang na lumipat kayo ng company kung ayaw nyo na sa kanila. Hindi naman kayo pipilitin. At wag na wag kayo magsasabi sa mga kasamahan nyo sa trabaho kung ano ang plano nyo. Kung kayo ba ililipat ng ibang bansa. Sana makatulong. Dito sa Spain, mag-stay ka lang na 3 taon ay pwede mo nang asikasuhin ang residency mo. Pero mula ngayon darating na May 2025, pwede na mag-process ng papel o resident ID ang mga naka2 taon na dito. Kasi binabaan na nila sa 2 taon ang requirements para sa pag-process ng papel o resident ID sa Spain. Kailangan mo lang ng mga proof na 2 years ka na dito. Ang mga pwedeng pagbasehan kung 2 years ka na dito ay yung bus or plane ticket mo. Kaya dapat ingatang mabuti ang mga ticket nyo o kaya naman ay binibase ito sa impadron or impadronamento. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang impadron or impadronamento, ay ito ay isang pirasong papel kung saan nakalagay doon kung saan ka nakatira. Yung landlady mo ang magpaparegister sa iyo sa munisipyo. Kailangan lang ibigay sa kanya ang iyong passport at pumirma doon sa form. Mag-uusap naman kayo ng landlady mo kung kailan kanya pwedeng i-impadron. Advice lang sa mga pupunta pa lang once na naghanap kayo ng matitirhan dito, ay kausapin nyo mabuti ang landlady ng bahay kung wala ba sila nakaprocess na petition at kung kailan kayo possible na mai-impadron para nagkakaintindihan kayo. Kasi baka mamaya aasa kayo na pagdating nyo dito ay i-impadron kayo agad. Ang pag-i-impadron kasi dito ng mga landlady ay depende sa kagustuhan nila. Baka nadala na silang mag-impadron agad ng mga bagong borders. Tapos saalisan sila agad after maipadron. Dahil niyaya ng kaibigan or kakilala na doon na lang sa kanila tumira. Mahirap kasi sa part na nagpapaupa na maialis agad ang pangalan nyo doon sa tirahan nila. Kaya dapat din natin silang intindihin. Sa ngayon, nag-iingat na sila sa mga bagong lilipat sa bahay nila. Maganda na maimpadron kayo agad. Kaya lang kung matagal mag-impadron ang titirhan nyo, wala naman kayong magagawa. Pero sana kahit 1 or 2 months na nag-stay na kayo sa bahay nila, ay maimpadron naman kayo kasi importante din yon. Kailangan nyo naka-impadron na ng 3 buwan para makapagpa-register kayo sa public hospital kung saan kayo nakatira. Para in case na magkasakit kayo, ay pwede kayong makapagpa-check up sa public hospital na yon. At wala kayong babayaran. Kaya importante yon. At pag may mag-check na pulis, may papakita kayo. Kaya dapat daladala nyo rin palagi ang impadronamento nyo. Sa pagpaparegister sa public hospital, need mo lang dalhin ang passport mo at ang impadronamento. Then, bibigyan ka nila ng isang papel kung saan nakasulat doon kung sino ang doktor mo. Maganda na lagi mo rin itong dala for emergency. Ang mga supporting documents na kakailanganin mo sa pag-process ng papel mo pag naka 2 years ka na dito ay ang mga sumusunod. Una, history ng remittance mo. Advisable na sa isang remittance center na lang magpadala para hindi ka mahirapang kumuha ng history. Pangalawa, transportation card na may name at picture mo. Ito ay para sa bus at metro or train inside the city. Marami naman ditong istasyon kung saan pwede ka kumuha ng card. Kailangan mo itong kargahan or loadan at gagamitin mo naman ito sa pagpunta mo sa trabaho at kapag may pupuntahan ka during day off mo. Kukuha ka ng history niyan after 2 years sa Rios Rosas. Pangatlo, Spanish certificate. Required na ngayon na mag-aral ng Spanish language, kahit level 1 lang. Pwede na basta meron kang may pasan na certificate. Kung na-hospital ka, yung papel na galing sa ospital, wag mong itatapon kasi magagamit mo yung supporting documents. Panglima, resibo ng gamit na nabili mo, halimbawa gadgets bumili ka na may pangalan mo. Pang-anim, kung may iba ka pang certificate. Halimbawa, nag-aral ka ng Spanish cooking or baking, pwede mo rin itong ipasa. Kay Chef Opelia Goran, nag-o-offer siya ng mga short courses na ganyan.
Pang-pito, ID from Philippine Embassy. Ito yung tarjeta consular. Ito yung ID na ipinali sa yellow card. Identification mo ito dito sa Spain na pwedeng kunin kahit bagong dating ka pa lang dito. At wala itong bayad. Pwede kang mag-send online pero personal mo itong dapat akuhain dahil mag-signature ka dito. Need mo ng picture once na mag-send ka. At ang panghuli, dapat may amo ka na tutulong sa'yo sa pag-process ng papel mo bago ka mag 2 years. Walang problema kung makailang amo ka sa loob ng 2 taon. Basta ang importante ay pagpatak ng 2 years mo dito ay yung amo mo na yon ay willing silang tulungan ka sa mga documents na kakailanganin mo sa kanila para mag-process ng papel mo. Kaya dapat during the interview ay makonfirm mo sa kanila. Ang resident ID na makukuha mo dito sa Spain after ng 2 years mo ay temporary resident lang. After ng 1 year, kailangan mo itong i-renew at kailangan mo yung kontrata mo sa amo mo. Kaya yung mga documents na ipapasa mo kapag 2 years ka ay tatago mo kasi once na hindi ka nagpalit ng amo, ay same kontrata lang ang gagamitin mo. Pwede kang mag-renew ng resident ID mo nang hindi mo sinasabi sa amo mo. Pero pag hindi mo sinabi, ay ikaw ang magbabayad ng 80 euro na tax nila. Ganon kasi ang ginawa ko at ng ilang kakilala ko. Hindi na namin sinabi, kaya kami ang nagbayad. Pero kung ayaw mo magbayad, sabihin mo sa amo mo at wala silang magagawa kundi bayaran ito. Ang pag-renew ng resident ID mo, pwede kang kumuha ulit ng lawyer or agent na mag-aasikaso noon. At pwede rin naman na ikaw ang mag-asikaso. Kaya lang, need mong umabsent sa trabaho para maipasa mo yung documents mo. Then after makapag-renew, 2 years naman ang validity nito. Sa time na nakapag-renew ka na, pwede ka nang mag-take ng exam for nationalidad para maging Spanish citizen ka kung gusto mo. Need mong maipasa ang exam. Kung ayaw mo naman mag-exam dahil hindi ka pa ready or ayaw mo mag-Spanish citizen, ay pwede rin naman. Renew ka lang ulit after 2 years. At 4 years na ata ang sunod. Then after nito, 5 years na. Larga durasyon naman ang tawag doon. At kapag larga durasyon ka na, every 5 years na lagi ang renew ng ID mo. At pwede ka nang magtrabaho sa ibang bansa at babalik-balik ka na lang dito para mag-renew ng ID mo. Regarding naman sa kung meron akong seguridad social card, automatic na once na may papel ka na dito, ay meron kang seguridad social. Kasi isa yan sa benefits na makukuha kapag resident ka na dito. 80% nito ay amo mo ang magbabayad at yung natitirang 20% lang ang babayaran mo. Maganda ito para sa mga bata pang nagsimulang magtrabaho dito dahil need mo makapagbayad ng minimum na 15 years sa Social Security para may matanggap kang pension pagtanda mo. Hindi ako nagkakamali. Ang pagbabayad ng Social Security dito sa Spain ay napakalaking benefits dahil hindi mo po problemahin magpa-check up at magpagamot once na magkasakit ka. Wala kang babayaran at may discount ka pa sa gamot once na bumili ka sa pharmacy. Kaya lang, madalas, kailangan mo mag-antay ng schedule para makapagpa-check up ka. Pero in case of emergency na kailangan ka na talagang dalhin sa ospital, ay pwede rin naman. Tatanggapin ka din doon. Sana makatulong ang video ito sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Spain at sana ay huwag kayong magsawang sumuporta sa aking YouTube channel at mag-comment lang kayo at sisikapin ko na masagot ang inyong mga comments sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat!